over the weekend, ang dami na pong, or marami na pong mga oil companies na nagtaas po ng presyo ng gasolina at diesel, and some of them pinashow cost na ng DOE. But your message for them, ma'am, kasi may ibang umaabot ng like 100 na per liter sa diesel po. Yung ganyang pagtaas at sa ganyang kalaking halaga, lalo na mga pinaka-socially sensitive na petroleum products, ang urgent na dahilan kasi dinadanas na ngayon nung mga panawagan ko tungkol sa supplemental budget, kasama na yung transport and agricultural subsidies, bukod sa OFW reintegration, repatriation, and reintegration funds. I laud the Department of Energy sa pagsasagawa niya ng kanyang tungkulin na pag-monitor ng consumer protection, lalo na sa ganitong mga emergency situations. At gusto kong makapag-reach out din ang lahat, pati ang gobyerno, civil society, sa mga stakeholders sa private sector. Dahil meron din silang mga kaparaanan at may mga ideyang lumalabas din sa kanila paano nating aagapan ang krisis na ito. But definitely urgent yung consumer concerns, and also siguro right behind that and for the long term, kailangan mahila natin yung buy-in ng mga private sector stakeholders sa mas long-term at strategic na energy security program ng gobyerno. Ang anumang pagsasamantala o pag-jack up ng prices na dagok sa ating mga consumers ay hindi po dapat gawin. I-review po ng mga stakeholders sa private sector, ng energy sector, ano lamang ang pinapayagan sa kanila sa ilalim ng batas at sa maaring iba pang ilabas na batas kasama na yung supplemental budget sa gitna ng krisis na ito, at isama yon dun sa industry practices, dapat best practices na meron sila, including in terms of ano dapat yung buffer stock nila o inventory, ano yung mga pricing practices nila. Kailangang makaabot tayo ng isang balanse na poprotektahan ang challenge na nga na efforts ng bawat mamamayan, lalo na yung pinaka-vulnerable, na i-survive ng makatao ang krisis na ito.